Sa pinakaunang araw ng buwan ng Agosto taong 2026, dito sa Worship Center ng Ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, naganap ang isang engrandeng selebrasyon. And this is the Living Like Jesus 44th wedding anniversary of Apostle Renato D. Carillo and Prophetess Elena Ga Carillo. So let us all together discover the secret to a lasting marriage that transcends the test of time. Man of God, hindi lang kita mahal. Araw-araw, alam mo yung sinasabi ko sa iyo, mahal na mahal kita. At patuloy akong haharap bilang asawa, magulang, sa harap ng Diyos na matatag at matibay at matagumpay at pagtatapos ng kanyang kalooban. Araw-araw sa panalangin ko, Lord, itali mo po yung buhay ko. Si Nanay Ellen, si Rapi, si Sheena, si Manuel, si Zion, si Paul Daniel, si Eliana, si TJ, si Rachel, si Princess, si Adasa, si John, si Eri, si Daxa, si The Third. At ang buong Jesus Worldwide Ministry. At ang mga lingkod ng Diyos na nakakonek sa atin sa iyong kalooban, itali mo kami. Pero this is more than a celebration of 44 years of marriage. Dahil nga po, dito mismo sa lugar na ito ay nag-umapaw ang bisitasyon ng Diyos. Dahil sa gitna ng selebrasyon ay mas nanaig hindi lamang ang pasasalamat at pag-ibig, kundi ang pinakapuso at ang kalooban ng Diyos para sa kanyang iglesia. Ah! Ala! My God! Pinag-pray namin ito ni Nanay ng gusto at ng mga nagpo-40 days na mga intercessor na ang gawang ito ang masentro sa aming anniversary, kundi ang maranasan niyo'y glory ng Diyos. A new anointing come to you. For the Lord said to me in Vietnam, son, do not dwell on the past. Do not dwell on the past. I am doing a new thing. A new thing means a new anointing, a new experience, a new power, a new glory, a new visitation, a new revelation, a new experience. For in this world, you are like Jesus. Ah! 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 Ang sabi po ng Ephesians 6:25, mga asawa, ibigin ninyo ang inyong mga asawa, gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili, malibang dumating sa iyo ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi natin pwedeng gawin ang pag-ibig na yan sa ating kapwa, sa ating asawa, sa ating pamilya. Maraming nagtatanong sa akin, Nanay, ano ba ang sekreto? Bakit nyo narating? At umabot kayo ng 44 years. Siyempre, ang isasagot ko, pag-ibig namin sa Diyos. Pagsunod. Ang safety, security, satisfaction nating lahat ay nandoon sa pamumuhay sa will ng Diyos, hindi yung pagtakas. Victory is in Christ Jesus. 2 Corinthians 2:14. Thanks be unto God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. For me, ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko, namin ni Nanay, ng aming pamilya, ay yung naranasan namin ng Panginoong Hesus na ligtas kami. At yung nagpasya kami na ibigay ng gustong buhay namin sa Kanya. Ibinigay namin ang buhay namin ng lubos at ganang. Gusto niyo magtagumpay bilang pamilya, husband and wife, na sa family. Gusto niyo magtagumpay sa paglilingkod sa Lord, magtapos ng kalooban ng Ama. Number 1, live the Lord's life. Kabuhay natin ang buhay ng Lord. And His life is a sacrificial life.
follow that example. Isa ito sa patotoo na mas nangingibabaw ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Sa maraming taon ng kanilang pagsasama, ay hindi lamang nila pinili ang isa't isa, kundi sa bawat araw ay mas pinipili nilang ganapin ang kalooban ng Diyos sa anumang sitwasyon, anumang panahon at pagkakataon. Truly, a perfect love comes from a perfect God, and that love comes from above is holy, sacred, and can never be changed. Sa loob ng 44 na taon, ang kanilang pag-iibigan ay hindi nagbago. Bagkus, ito po ay nag-ugat ng pagbabago at naidala sa tamang direksyon ang bawat henerasyon. At ito ay patungo sa ating Panginoon. Magkahawak kamay nilang nilalakaran ang kalooban ng Diyos, lalo na ang mandatong ibinigay niya, ang dalhin ang iglesia sa pamumuhay kagaya at kawangis ng ating Panginoong Hesukristo mula dito sa bansang Pilipinas patungo sa buong mundo. Ang kanilang dedikasyon, pag-ibig at katapatan sa Diyos ay talaga nga namang kahanga-hanga at kakaiba. Buhay na nakatali at nakatalaga para sa kalooban ng Diyos. A life dedicated to God. Mula sa bansang Pilipinas patungo sa buong mundo, ito po si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lang.